Welcome to my channel. Please subscribe, like, share, and click the notification bell for more updates. Ayan, ito ang aking Tinkerbell na hindi variegated. Today is ikakat ko siya. Ayan, ang dami niyang babies, ikakat ko siya para mapalago ko siya. Ayan, ang dami niyang babies. Tsaka yung pinakamataas na yun is ikakat ko para tumaas din yung mga babies at space. Once na kinat natin sila is tutubuan din sila ng mga babies dun sa pinagkatan natin. Ayan, para may space yung mga nasa likod. Ayan, ang dami niyang babies. Cut din natin para maparami at mapalago. Ito yung variegated Tinkerbell ko. Ayan, ito yung variegated. Tapos nagkaroon na siya ng babies. Ayan, sa may likod. Hindi pa lang lumalabas yung pagka-variegation ng babies na ito. Ayan, itong variegated na to is, tsaka yung non-variegated is nilalagay ko sila ng 7 to 9:30 sa may arawan. Ayan, morning sun. Ayan, ang ganda nila, diba? Oh, ang ganda ng variegation na ito. Matagal na sa akin yan, mga 7 months. Ayan, hindi pa siya lumalaki. Parang slow grower din itong mga Tinkerbell. Ayan, ikat natin ito. I-sanitize ko lang yung gagamitin nating pangkat. Spray ko lang siya ng alcohol para, ayan, ikat na natin. Ito yung ikakat ko. Ayan, ang ganda din ng non-variegated. Cut na natin siya dito para magka-babies din siya at lumago. Ayan. Ayan, ito ang first cut natin. Tingnan nyo, meron na siyang mga aerial roots. Ayan, no. Nag-aerial roots na siya. Tapos itong mga Tinkerbell is ang takaw nila sa water. Uhawin sila. Then next tayo, ikakat ko pa itong dalawa na ito. Ayan. Ayan, diba ang cute nila, oh. Kahit hindi sila variegated, ang ganda-ganda nila. Then eto, ikat ko na din. Nakalabas na kasi siya sa pots. Ayan. Ayan, diba ang cute? Ang cute nila. Sana is maparami natin itong non-variegated Tinkerbell natin kasi ang ganda din niya. Then itong pinakamataas is ikakat ko din siya para yung nasa likod is, ayan, tumaas din, makahagip din siya ng sunlight. Ayan, ayaw mag-focus. Ito, ayan, no, ang dami niyang babies. Ayan, maaarawan na yung mga nasa likod kasi nakaharang to. Nilagyan ko ng stick to nung bago ko siya iripat kasi nga bumubuwal siya. Then, ayan, okay na sila. Ang dami niyang babies. Sana lumaki na sila at magkaroon ng bagong babies yung kinat natin. Ayan, i-update ko kayo once na magkaroon ito ng bagong babies. Ayan, ang ganda. Then ito, 4 yung nakuha nating cuttings. Ayan. Then nag-prepare na din ako ng aking soil mix. Ito is loam soil, then pumice stone, at meron siyang rice hull. Ayan, dinagdagan ko ng rice hull. Nilagyan ko na tong pot para itutusok na lang natin yung Tinkerbell. Ayan. Wait. Yan. O, diba? Tusok lang tayo ng
tusok. Iniready ko na talaga yung kanyang soil. Ito is nakalagay dun sa may yung meron kulambo na andun sila. Once na 9:30, ayun, binababa ko na yung kulambo para hindi sila masyadong masunog at hindi ma-sunburn. Kasi lalo na this summer, 'di ba? Sobrang sakit sa balat ng araw. Kaya ayun, meron silang protection na kulambo. Ayan. Tapos yung iba kong succulent is ang kikinis nila. Sobrang gaganda nila at ang chubby. Ayan. Hindi ko naman sila masyadong inaalagaan kasi once nga na inalagaan mo silang todo is mag-iinarte ang mga yaan. Kaya ako hinahayaan ko lang sila. Ayan, every 2 weeks ako nagdidilig. Ayan, ginawa ko ng 2 weeks. Pero yung iba is 1 week lang kasi masyadong matakaw sa tubig, lalo na yung afterglow. Ayan, sobrang takaw niya sa tubig na dry na talaga yung pinakailalim ng mga leaves. Doon siya kumukuha ng water. Pag hindi natin sila winater is mauubos yung kanilang leaves. Ayan na ang ating Tinkerbell. Ayan, mapapadami na natin sila. Ayan, pasensya na sa dumadaan na motor. Ayan, ang ganda, diba? Enjoy watching. Sana is may nakuha kayong tips sa aking videos for today. Ayan,